Morning guys. Ngayon ang ating bibidyo ay yung papalit po tayo ng rubber bumper sa Nissan Vanette natin. Napakita ko sa inyo kung ano yung papalitan natin. Nasa lupa guys. Pero yung gulong na yan tatanggalin na lang yan. Pero bago yan simulan, safety first muna guys. Unang-una, yung unahang gulong lagyan mo ng kalang. Ayan, may kalang po yan ng gulong. Both side po yan, lalagyan mo. Both side lalagyan natin ng kalang ang bawat gulong. Yung isa dito, yan guys, oh, yung nakakalang. Safety first muna. Delikado ang under chassis na gawain. Pangalawa, meron tayong 3 tons na stand, jack stand ang tawag dyan. Yan, jack stand yan. Ngayon guys, start na tayo. Simulan na natin. Guys, niluwagan ko na ito para mabilis na, para yung video natin di masyadong mapakahaba. Basta bago magtanggal guys ng mga ganito under chassis, kailangan naka-safety first. Iwasan po natin kasi mahirap po yan under chassis. Ang gagawin natin, biglang bumagsak, kailangan naka-align lahat yung mga jack stand natin parehas, both side. Kailangan lang talaga guys, pag may sarakyan ka ay may kompleto ka sa gamit. Kasi kung ipapagawa mo pa to sa manggagawa, nasa libo rin ito. Mahal ang singilan ito sa mga ganito. Okay guys, tanggalan natin isang gulong. Then technique guys, pag nagtanggal ganito, para sure na walang magiging aberya, ilagay mo po ito guys sa ilalim. Yan po. In case man bumigay yung ating mga jack, since may suporta pa rin tayo sa ilalim. Yan o. Yan, ganyan. Ito guys ang total na papalitan natin. Kita nyo, sira na po. Yan, sira na yan. Problema natin dito, yabe natin. Parang 17, 14.
Yan po guys. Ito na po yung papalit natin bago. In-order ko pa ito sa Shopee. Japan made original. Rubber bumper ang tawag dito. Yan na po yung papalit natin. Natin po mangyari yan guys. Pansaktuhan mas mahaba yung dati. Parehas lang. Yan guys sira na siya kaya di na siya wala nang puwersa pag punuan. Pag puno ang karga, wala na masyadong puwersa. Dito guys, hanap tayo ng pantanggal ng bolt dito. Sa ilalim Kuha tayo ng gamit. Yan guys, tools natin. Tingnan natin kung alin ang kakasya dyan. Try natin 17. Malaki. Guys, hanap na tayo. 14 pala. 14. Ito guys, ang nut 14mm. Kaya natin isa. So guys, masikip. Kailangan natin ng extension. Grabe guys, update ng pawis. Ito na po guys, natagalan natin yung sira. Palitan natin ng bago. So,
Sakto lang talaga guys yung sukat. Replacement of rubber bumper. Yan guys. Okay, malinis na yan. Huwag kang magtitiwala sa mga tao dito sa sityo. Sobrang delikado dito ngayon dahil ilang bangkay na ang natatagpuan dito sa atin. Kung ayaw mong may masama mangyari dyan sa batang dinadala mo, umalis tayo dito sa sityo. Ma'am Jan, ilan ba yung pasahero mo ngayon? Dalawa po. Mag-asawa po sila, Kapitan Roy. Buntis po yung babae. Naku, itong problema ngayon. Simple lang ang buhay na hinahangad ko sa aking magiging pamilya. Buo at masayang pamumuhay. Sakto lang naman ang buhay na meron kami. Parang kailangan Hindi natin mahirap magdatan at ito. hindi rin mayaman. Dahil may trabaho naman ang asawa ko. Parang kailangan guys na Ang kwentong jack isasalaysay ko tayo nga dito pala. sa chassis. Hindi siya Nangyari nung magkasya dahil bago napag-desisyon na siya. namin na lumipat sa Capiz. Ako nga pala po si Neneng. At ito, ang aking kwento. Gagamitan po natin ng jack ito. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa Gamit tayo ng akin. jack. Bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Efren. Mabait si Efren at responsableng asawa. Buntis ako sa aming panganay na anak. At isang araw, umuwi si Efren na malungkot. Laglag ang mga balikat. Technique At lang yan guys. problemado ang mukha niya. Para bumaba siya, tukudan natin ng jack. O either dito sa kanan o sa Efren, kaliwa. bakit parang malungkot ka ata? Neng, may sasabihin ako sa'yo pero huwag kang magagalit ha. Gusto naman tayo Ayun. tukod. Nalugi yung factory na pinagtatrabahuhan ko. Kailangan nila magbawas ng tao. Pasensya ka na ha, pero isa ako sa mga natanggal. Ano ka ba naman, Efren? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin. May naitabi naman tayong pera para sa panganganak ko, di ba? Salamat sa pag-iintindi ha. Pasensya na talaga. Okay lang yan. Makakahanap ka pa ng bagong trabaho bago ko maisilang to anak natin. Ang mahirap. Sana nga, Neng. Ang mabuti pa kumain ka na at magpahinga. Huwag mo nang isipin yun. Laban lang at stay positive lang. Magsikap lang tayo at kakauhanin rin tayo ng Diyos. Nalungkot rin ako dahil nawala ng trabaho ang asawa ko. Pero hindi ko yun Tignan nyo pinakita guys, sa kanya. bumaba na yung molye. Ayoko nang nakadagdag pa sa problema niya. Ang buong akala ko, makakahanap ka agad ng trabaho si Efren. Yung pabunti guys. Pero isang buwan na ang nakalipas, wala pa rin. Kabuanan ko na pero wala pa rin siyang trabaho. Okay Kaya guys. hindi na namin alam kung ano ang aming Siya. gagawin. Lagyan muna natin ng langis ng Efren. ating ano.
Nabawasan na natin yung naitabi natin Madali pera may para pasok. sa panganganak ko. Yung renta natin dito sa apartment, hindi ba nababayaran? Baka palayasin na tayo ng may-ari dito. Yun na nga rin yung pinag-aalala ko eh. Kahit pangkain natin sa araw-araw, doon tayo kumukuha sa tinatabi nating pera. Wala rin tayong pambayad sa kuryente at tubig. Ang mabuti pa siguro, umuwi na lang tayo ng probinsya. Doon na lang tayo mamuhay, Neng. At least doon, wala na tayong iisipin pa. May bahay naman doon yung nanay ko. Eh, sigurado ka ba na wala pang nakatira dun sa bahay nyo? Di ba patay na yung mga magulang mo? Baka tinutuluyan na yung iba mong kamag-anak. Oo, minsan may natutulog doon. Pero para bantayan at maglinis lang ng bahay para hindi pa mahayan ng kung ano. Malapit lang naman kasi yung bahay ng kamag-anak ko doon eh. Isang dekada na rin ako hindi nakauwi ng Capiz. Kaya sigurado nung sabik na rin yung mga kamag-anak ko na makita ako. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Eh, wala naman tayong ibang pagpipilian to eh. Malawak naman ang lupain namin doon. At marunong naman ako magsaka. Eh, ikaw ang bahala. Kung sa tingin mo na mas makakabuti sa atin kapag umuwi tayo sa Capiz. O sige, payag ako sa gusto mo. Pumayag ako kay Efren na umuwi sa kanila sa Capiz. Medyo malayo sa bayan ang kanilang tinitirahan. At kinailangan pa naming sumakay ng tricycle papasok sa kanila. Habang nagbabiyahe kami sakay ng tricycle papasok sa kanilang sityo, nakamasid lang ako sa paligid. Masukal ang daan at maraming kakahuyan. Kakaunti lang din ang mga bahay na nadadaanan namin. Napatingin ako sa aking asawa na hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Alam ko na masaya siya dahil nakauwi na rin siya dito at makikita na niya ang kanyang mga kamag-anak. Biglang napatigil ang tricycle na sinasakyan namin sa gitna ng kalsada. Nakita namin na para bang may pinagkakaguluhan ang mga tao sa bandang kakahuyan. Kuya, bakit po kayo tumigil? Ano po nangyayari? Pasensya ka na iyo. Kailangan mo na i-check ni Mang Roy ang bawat sasakyan na pumapasok sa loob ng sityo. At yun namang pinagkakaguluhan ng mga tao dyan. Isang bangkay diyan ng bata. Kahapon pa yan dyan. Pero hindi pa rin kinukuha ng pamilya. Siguro dayo yung batang yan dito. Kaya sinalvage ng kung sino-sino. Naku, kawawa naman. Oo nga eh. Ilang bangkay na rin na natatagpuan dito. Dito kasi sa sityo, wala na kasi lumalabas sa tuwing sasapit na alas 6 ng gabi. Kaya kahit ilang bangkay pa ang itapon nila dito, walang makakakita. Manong, wala po bang ginagawa aksyon yung kapitan dito? Meron din naman mga barangay tanod ah. Bakit hindi sila umiikot dito para mahuli yung kriminal? Kaya nga ang ginagawa ni Mang Roy, sa tuwing pumapasok ang mga bagong salta dito sa sityo, talagang pinapasubaybayan niya. Kesyo raw baka masamang tao at magdala ng gulo dito. Ganun po ba? Nakakatakot naman palang tumira dito sa lugar nyo. Ba't ka naman matatakot? Hindi naman kita pinapabayaan ah. Ayan na pala si Kapitan Roy ah. Siya na rin yung bagong kapitan sa sityo sa Mandig. Namatay kasi bigla ang kapitan dito. Natagpuan sa ilog yung bangkay niya. At ayon sa mga haka-haka, salvage daw din yun. May nakita akong matangkad na lalaking palapit sa amin. Medyo may kalakihan ang kanyang katawan. Kinausap niya muna ang tricycle Yan na driver. guys. Pagkatapos ay Tapos na. sinilip kami sa loob at tumingin sa Balik akin. na po natin ng bagong kita ba guys? Rubber Ma'am Jan, bumper. ilan ba yung pasayro mo ngayon? Bago dalawa na po siya. Mag-asawa po sila, Kapitan Roy. Yan na po ay Buntis po yung babae. Sumilip Sa sa, left side amin naman, si Mang Roy at same tumingin procedure siya po. sa akin. Ganun lang ang natin gagawin. Aba, Basta lagi lang po natin mukhang tatandaan. malapit ka na Safety kamanganak, first. Iha. Bago ka mag-trabaho. Kabuanan po niya ngayon, Kapitan.
Ano ba Kagaya sadya nito, nyo dito sa under sitio? chassis ang tawag dito. May mga kamag-anak ba kayo nakatira dito? Tapos papalit, replacement Kasi of kung wala, hindi namin kayo papapasok. rubber bumper. Guys, kung di pa kayo nakapalo dito sa sitio. sa aking Dito po YouTube kasi channel, nakatira yung pakipalo po magulang guys, ko dati. pakishare na rin. Sa taon lang Thank you po. nung lumipat kami sa Hanggang sa Maynila. susunod na video At ko. marami po akong Ang kamag-anak susunod po dito sa natin na sitio. ito, Sigurado ka ba? repenting Iyo? nito sa sunod guys na video ko. Opo. Thank you O, guys. sige. Pero papasundan kita sa mga tao.